Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So, muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakampeng, gusto ko lang i-share po ito sa inyo. Pero bago ho ang lahat, nais ko munang batiin ng taos pusong pagbati ang ating former Vice President na si Attorney Leni Robredo dahil kaarawan niya po ngayon. Ayan, Attorney Leni Robredo, happy birthday po sa inyo. Ayan. Ito lang po ang simpleng wish ko po sa inyo. Sana bigyan ka pa ng maraming taon para mag-celebrate ng inyong kaarawan. At ito lang po ang aming kahilingan sa inyo. Sana po ay nasa mabuti lang po kayong kalagayan at patuloy lang po ang inyong pagsilbi na kahit po kayo ay nasa private sector na, pero nakikita namin at nararamdaman ho namin ang inyong bukal na pagtulong na walang pag-alinlangan sa ating mga kababayan para maibsan ang problema ng kinakaharap ng ating bayan o ating gobyerno. Kaya maraming salamat po sa inyong programang Angat Buhay. Kaya hinahangad ho namin na kahit saan ka man magpunta ay lagi kang safe at nasa mabuti ka lang kalagayan. Happy birthday Attorney Leni Robredo. Ito po ang pangalawang kahilingan ko na sana po ay tumakbo ka sa pagkasenador sa 2025 election dahil kailangan po namin ang may isang Attorney Leni Robredo na handang makikipaglaban at ipagtanggol ang mga naaapi gamit ang inyong tapang, gamit ang inyong boses, gamit ang inyong talino. Kaya sana kami po ay nangangarap na may isang Attorney Leni Robredo na muling lalaban sa darating na 2025 election. Nandito lang ho kami na nagpapakalat o nag-share ng inyong mga magagandang ginagawa dyan sa inyong programang Angat Buhay program. Alam ho namin na kahit ho kayo tahimik sa mga issue ngayon at hindi ho kayo nakikisaw-saw sa mga issue ngayon, pero alam po namin na kayo pa rin ang malakas sa impact ng taong bayan. Kaya saludo ho kami sa lahat ng inyong ginagawa. Mabuhay ka po, Attorney Leni Robredo, hanggat gusto mo. Muli, happy birthday po sa inyo. Ayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Tama po yung sinabi ni Senadora Risa Hontiveros, no? Na si Pastor Apollo Kibuloy ay very dangerous. Grabe ho, napanood ko po itong video ito mga ka-action, ang kanyang mga private army. Grabe, commando style ang pag-training. Commando style mga ka-action. Ito po ha, makiano lang ho tayo dito kay Ma'am Arlene Stone, no? So alam naman po natin si Ma'am Arlene Stone na walang pag-alinglangan na nagpapa-interview o nagsasalaysay na ipinapakita ang kanyang mukha every time na siya ay kinukunan ng salaysay sa bawat hearing nung nakaraan sa Senado. Kasi alam naman po natin na si Ma'am Arlene Stone ay isang biktima dito. Kaya hindi ho natin hahayaan na mawala po itong kaso ni Pastor Apollo Kibuloy at hindi ho natin hahayaan na hindi mabigyan ng hustisya ang mga biktima kung totoo man ito at mapatunayan sa korte, di ba? So alam naman po natin na patuloy ang pagtatago o pagtatakbo ni Pastor Apollo Kibuloy sa ngalan ng batas, pero alam po natin na may hangganan ang kanyang pagtatago. Mahuhuli ho siya mga ka-action, mga kakamping. Magtiwala lang ho tayo, kaya hindi ho tayo titigil, baka kasi makalimot naman ang ating gobyerno matakpan ng ibang issue, di ba? So ito ho mga ka-action, mga kakamping, isi-share ko lang ho ito sa inyo. Ito po ay post ng kanilang kampo, no? Itong worker ni Kibuloy. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang mga videos nila. Sandali ha.
Maghati po kami ha, okay lang ba sa inyo? Hati kami ng screen. Okay. So, pagkatapos ng video na ito, meron pa tayong isang ipapakita. Mentality shift, heightened awareness means let's move up to the last level of responsible leadership. Goal-oriented, fruit-oriented, result-oriented. Ang anak, overcomer. Discipline is one of the key traits the Almighty Father, through the appointed Son, Pastor Apollo C. Kibuloy, has desired for his sons and daughters to be instilled within themselves. To learn such, selected full-time miracle workers from different satellites have undergone military discipline through basic military orientation and training at the Covenant Mountain and Paradise Garden of Eden Restored. Participants immediate action drill was performed by each ranger squad to learn how to conduct themselves in situation of contact with armed enemies while exercising mental alertness and team cooperation. Kailangan din mag-endurance, lalo na pag sa area. Huwag gina-implement din na ay mag-relax kaya anytime or anywhere maningin ka ng mahas mo. So, gina-train ka sa endurance kung sa kaya mong buhaton as bilang sundalo sa amahan. Kini dako kayong tabang sa kuha nga mahimo din kung akong desire na mahimo din pareha si pastor, mahimo mature ang atong espiritu, ug mahimo mahamtong yun nga pareha sa atong appointed son. Though the military discipline was all geared toward forging the physical soldier from within for a physical battle ahead, standing side by side with the appointed Son of God as an army of goodness. Yan. Yan ang private army ni Kibuloy. Sila ang tunay na mga NPA, you guys. Pero claim ni Kibuloy na mga NPA daw kami dahil kami ay tumatayo at nakikipaglaban against sa kanya, no? Kami daw ay mga NPA. Lalong-lalo na si Senator Risa. NPA daw, pero sila pala yung NPA. Yan po ang private army ni Kibuloy. Meron pa akong isang video para sa inyo. Kasi love na love ko po kayo at birthday ko po ngayon dyan sa Pilipinas. Kaya gusto ko po kayong regaluhan. Imbis na kayo magre-regalo sa akin, ako na lang Wait lang ha. Putulin muna natin sandali si Ma'am Arlene Stone. Ayan. So, ayun mga ka-action, mga kakamping ka. Malinaw na malinaw ho mga ka-action. Ang pagtitrain ng mga private army ni Pastor Apollo Kibuloy ho mga ka-action. Diba? Very dangerous. Grabe ho ang pagsasanay ho nila. Ala mga komando. Oo. Ala mga komandong style. Diba? So, siguro itinatag ito o ginawa ito na magkaroon ni si Pastor Apollo Kibuloy ng mga private army kasi alam na alam niya ang mangyayari sa buhay niya na balang araw ay magiging wanted siya. 'Di ba? At ito yung mga private army
na handang makipagbakbakan o makipagpatayan para ipagtanggol ho siya, mga kaaksyon, mga kakamping. Narinig nyo yung sinabi ng isang ng isang tao, ng isang train, sabi niya, sa Bisaya, yun daw talaga ang pangarap niya, na maging isang army. Ang kaso nga lang, private army. Di ba? Para makatulong kay Pastor Apollo Kibuloy, no? At nagpapasalamat siya na nagkaroon daw ng opportunity na magiging army ho siya. Pero hindi ho yan sa gobyerno, ha. Si Pastor Apollo Kibuloy ang pagsisilbihan nyo. Kaya nga po, private army. Di ba? Yan ang isa sa mga kinababahala ni Senadora Risa Hontiveros at nananawagan sa bagong appointed na general ngayon na kung sana na bawiin ang mga barel kahit mga lisensyado. Panahon na para bawiin. Kasi nga ho, kahit sabihin man ng ating mga otoridad na mga nagpupunta doon sa mga property na hindi ma-declare na dangerous ito si pastor, kasi naman daw maayos naman daw ang pagtanggap ng mga tauhan sa bawat property na pinupuntahan ng ating mga kapulisan sa Davao. So, idinideclare nila na hindi naman daw dangerous kasi wala naman daw silang nakikitang mga baril, no? So, kahit na po ganyan po ang style nila, no? The fact na ito ay may mga private army si Pastor Apollo Kibuloy, masasabi ho talaga natin na very dangerous. Kasi ang mga private army na yan ay hindi yan hahayaan na madampot lang si Pastor Apollo Kibuloy. Laban at laban yan, di ba? Dahil sinasahuran sila dyan, Diyan sila dapat makikipaglaban para ipagtanggol o makabawi si pastor sa kanilang mga sinasahod sa kanila. Kaya totoo po yung mga sinasabi na sa isang balita na ang isang witness ay dapat nasa DOJ na o bigyan ng witness protection program. Nasa witness protection program na ilalagay. Kasi nga po, may mga banta na po sa buhay. Ayon sa balita po yun, ha. Kaya dito nga po din kay Ma'am Arlene Stone, sa isang mga live niya, nabanggit niya din po na nagkakaroon ng death threat ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. At hindi ho malayo po yan. Dahil pader ho ang binabangga nila. Dambuhala po ang binabangga nila. Di ba? Pero kahit gaano mang kadambuhala, kung seryoso ang ating gobyerno na hulihin ang dambuhala na yan, walang magagawa yan laban sa gobyerno. Dahil ang makapangyarihan pa rin, ang gobyerno pa rin, laban sa mga kriminal na mga big timers. Di ba? Kaya tama lang po ang panawagan ni Senadora na sana bawiin na po kahit lisensyado pa ang mga baril na yan. Total dineclare naman ng gobyerno natin na isang pugante at isang wanted ito si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Ayon naman sa mga latest update ng ating mga kapulisan ay nakakasiguro pa sila na nandito pa sa Pilipinas ito si Pastor Apollo Kibuloy dahil wala pa naman record ang immigration na nakalabas na daw ito ng bansa. Ang problema, dadaan ba ng immigration? Dadaan ba ng airport? Di ba? Ito, psycho lang natin, analysis lang ho ito mga ka-action. Baka naman doon dumaan sa Tawi-Tawi at tumawid ng Sabah papuntang Indonesia. Baka nagburo-baruto lang ho ito. Di ba? Alam niyo yung baruto, yung bangka na maliit na sinasagwaran. Di ba? Baka nagpurong-purong lang po ito. Hindi na ma-identify na siya pala yun. Di ba? Pero ito lang po mga ka-action, mga kakamping. Kung seryoso ho talaga ang gobyerno natin, mahuhuli po yan si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Sa ngayon, hirap na hirap ang ating mga otoridad na hanapin siya kung saan ba dito sulok ng Pilipinas. Pero alam po natin, kapag pinagpatuloy ho nila yan at pinagalaw ang mga intelligence, mahuhuli po yan. Take note, ha, si Bin Laden nga ho, grabe po yun. International terrorist po yun. Pero saan ba nahuli din ng Amerika? 'Di ba? Nagtawid-tawid pa yung kung saang bansa. Ang style yun, bangka-bangka din, nagsasagwad-sagwad din. Pero nahuli pa rin siya. Dahil seryoso ang Amerika, nahuhuli siya, 'di ba? At sa tulong na rin ng ibang mga nakipag-coordinate sila sa mga ibang bansa.
dapat, kasi kaso nga lang, andito pa naman sa Pilipinas daw si Pastor Apollo Kibuloy ayon sa ating mga kapulisan, di ba? Sana nandito pa sa, no? At sana kung nandito ka man Pastor Apollo Kibuloy, sumuko ka na. Di ba? Ano bang ikinakatakot mo? Sabi mo, wala kang ginawang masama. Patunayan mo kasi sa korte na wala kang ginawang masama. Ito na yung pinapangarap mo na korte. Doon ka haharap. Tapos ngayon na may kaso ka na pwede na sa korte, eh bakit para kang ano? Para kang haruan. Para kang dalag na napakadulas hulihin. Di ba? Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Patunayan nyo sa masang Pilipino na kayo ay walang kasalanan. Gaya ng mga sinasabi ng mga miyembro nyo na kayo ay mabuting pastor. Ngayon, kung totoo naman po yung mga sinasabi ng inyong mga miyembro na kayo ay mabuti, kayo mismo na mga miyembro, hikayatin nyo ang inyong pastor na harapin ang korte at doon niya linisin ang kanyang pangalan. Dahil hanggat nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy, ay hindi po yan maging epektibo sa masang Pilipino ang sinasabi nyong mabuting pastor si Apollo Kibuloy hanggat nagtatago po siya. Ngayon, patunayan nyo na sa korte. Dahil ito naman ang gusto nyo eh. Di ba? Nadadalhin sa korte ang nasabing mga problema o issue. Ngayon na nandito na, nasaan na ba si pastor? Di ba? Dapat kayo mismo maghikayat din kay pastor na harapin na ang korte. Kasi kung talagang wala siyang kasalanan, malinis ang kanyang konsyensya, hindi siya matatakot na harapin. Di ba? So, ipagpatuloy po natin si Ma'am Arlene. Sa akin, ako na lang magre-regalo sa inyo. Kaya ipinapakita ko sa inyo itong mga magagandang video galing sa grupo ni Kibuloy. Ito yung mga pinagmamalaki nila na sila daw ay makapangyarihan at handang-handa nilang ibuwis ang kanilang mga buhay para kay Kibuloy. O ang akin namang mga kapulisan, ang AFP natin, baka nawala na rin sila ng bayag. Makita lang itong mga private army ni Kibuloy. No? So, okay. Tingnan natin yung isa pang regalo ko sa inyo. Sandali lang ha. I-locate ko muna kung nasaan yung video na yon. Ay, andito. Okay. Sandali lang. Share ko sa inyo kasi love na love ko kayo. Oh, ganyan yung mga training nila doon sa mga workers ni Kibuloy. Pinaghahandaan ni Kibuloy talaga itong mga ganitong pangyayari na isang araw siya ay magiging wanted at siya ay magtatago. At kailangan meron siyang private army na makikipaglaban para sa kanya habang siya ay nagtatago. Ganyan ang leader na yan. Okay, let's play. Let's play, maestra. Okay, come on! Go! Demotic class with target 06 class with 13! Okay. Alright guys. So, Kibuloy is dangerous. He is armed and... Okay. Hanggang doon na lang ho tayo. By the way, belated happy birthday po, Ma'am Arlene Stone ha. Ayan, mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayan, 6 days ago na po ito naka-upload kaya belated happy birthday po, Ma'am Arlene Stone. At hopefully, ma-invite kita kapag bumalik na po ako sa pang-umaga na pagla-live stream kasi on there na po natin nakasama na po natin sa isang live ito si Ma'am Arlene Stone. Kaso nung pangalawa ko pong invite sa kanya, umayaw siya kasi madaling araw pa po sa kanya kasi alam naman ho natin na 7 PM dito sa Pilipinas
Pilipinas tayo nagla-live sa ngayon kasi gawa nga po ng maingay kapag umaga dito sa taas kasi ginagawa pa yung sa taas na bahay. Okay? So pero baka sa susunod na pag matapos lang sa taas, mai-invite ho natin ulit si Ma'am Arlene Stone kapag bumalik na po tayo sa 9:45 AM ng umaga kasi doon gabi pa lang sa kanila, maaga pa. Kaya pwede po siya, no? So balikan ho natin ito ang mga private army ni Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Kitang-kita nyo naman po ang pagsasanay, di ba? Ang tindi po ng pagsasanay. Ako nga po, mga ka-action, mga kakamping, sa totoo lang, hindi man to sa pagyabang, gusto ko lang po i-share sa inyo, no? Nung nag-aaral po ako, may mga ganun training din. Pero may mga training yung mga private army na yan na hindi ko dinanas nung kami ay nag-training. Totally, ang aming training noon, sa firing, sa marching, sa taekwondo, sa water survival. Oo. Pero yung sa mga tali kadadaan, yung gaya natin nakita, hindi ko po pinagdaanan yon. Ewan ko lang kung halimbawa, magganap ka na maging pulis kasi may training pa ulit yan. Siguro dadanasin yan. Ako kasi noon, that time, estudyante pa ako noon. May mga training na ho kami. Kami kasi noon, mga Bachelor of Science in Criminology. Batch 2006-2007 po ako nag-graduate sa Osmeña Colleges. Kaya shout out po dyan sa mga taga Osmeña Colleges. Kaya dito po sa mga private army ni Pastor Apollo Kibuloy, sa mga itsura pa lang noon, handa talaga yan makipagpatayan. Sa totoo lang mga ka-action, mga kapatid. Ipagtanggol ho talaga nila yan si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya tama po yun ang sinabi ni Senadora Risa Hontiveros na sana umaksyon naman po ang bagong PNP chief natin, General, na kunin ang mga baril ni Pastor Apollo Kibuloy na kahit puro pa yung lisensyado. 19 yata ang puro lisensyado na balita, no? Kahit lisensyado pa yan, kasi isang pugante na at dineclare ito si Pastor na isang wanted, marapat lang siguro na aksyon na ng PNP, di ba? At siguro ito si Mr. President Bongbong Marcos, dapat i-command niya na lahat, pagalawin na lahat ng mga intelligence para mahuli yan. Dahil kung magawa yan ni Mr. President, isa po yan sa malaking achievement na may napahuli siya na isang dambuhala, no? Kasi, nandun na tayo. Marami ang nagkiklaim ng mga DDS na walang utang na loob daw. Ito si President Bongbong Marcos. Kasi nga po matapos daw tinulungan ng SMNI at ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi ang SMNI, kasi po, inendorso po siya, di ba? At talagang inadvertise po siya sa programang SMNI. Wala ho tayong pakialam doon. Huwag na po kayong maningil. Dahil para sa amin, patas lang po. Bayad na rin po. Dahil pinalo din po kayo ng milyon na mga loyalists. No? Kaya patas lang po. Siguro bayad na po. No? Kasi ang pagpalo ng mga tao sa inyo, ng mga loyalista, sobra pa yun sa kabayaran sa pag-endorse nyo. Wala pong ganun, walang singilan na ganito. Ang tao kapag nagkasala ay dapat lang parusahan. Pero iimbestigahan muna. At kung mapatunayan, doon na papasok ang ikulong ka. Diba? Kasi pag sumuko si Pastor Apollo Kibuloy, makukulong ho talaga. Lalong-lalo na po sa isang kaso niya doon sa Pasig na inilabas na warrant of arrest na no bail po yun. Diba? Padlock ho talaga sa kulungan. Diba? Ang ilang kaso niya, pwede siya makapag-bail. Pero yung sa Pasig, ang malupit. Plus pa sa Senado, ikukulong siya dahil sa pag hindi niya pagsipot at pag-isnab at hindi niya pagrespeto ng Senado. Yun yung dahilan kung bakit siya ikukulong sa Senado. Okay? Yan po ang maliwanag. Kaya hopefully, ito lang po ang masabi natin. Hindi ho tayo titigil sa pag-ingay laban dito sa mga witnesses ni Senadora Risa Hontiveros na makamit nila ang matagal nilang inaasam na katarungan o hustisya. So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping. Gin-share ko lang po sa inyo para malaman nyo naman po kung gaano kalupit, katindi ang pagsisiyasat o pag-training ng mga private army ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay? So maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.